Onyo kokok, kakokok tara. Lutong panalo sa bawat Kuha muna tayong mesa. kalamansi. Ah, Pengi po kalamansi. sige, kuha ka ng gusto mo. Yan po si Ninang. Thank you. Yan kayo. Gawa po kain, inasal. Ah, Magmanok kami. pakaya po sa kaya pa itang malam mo, itang pag-grind mo. Opo. Manyaman niya po ito. Oo. Yan po. Nag-start na tayo, nag-slice na tayo ng kalamansi, no? Medyo kulang pa yung ating nagawa kanina. Ito yung nahingi nating kalamansi kina Ninang kanina. Kapitbahay natin sila. Shoutout po kay Ninang Lulu, kay Ninong Abel. Maraming salamat po sa kalamansi. Yun. So, sinusukat po talaga natin yung kalamansi, no? Para pantay yung lasa. Alam natin na tama yung ating marinade. Yan. Start na tayo ng ating marinade. Tatabi ko lang to muna. Bago natin timplahan, gawin muna natin or i-ready muna natin yung ating chicken. Meron tayong 2 kilo dito na chicken. Yan po, chicken quarters. Yan, no? 2 kilo to. Actually, lampas pa to ng 2 kilo. Mga 2.1, 2.2 kilos. Tatanggalin ko lang yung, yung excess fat, no? Sa ating chicken. Yung konting skin niya, tatanggalin natin at gagamitin mamaya para gumawa ng ating annatto oil. Konti lang. Yan, no? Yung excess fat, no? So, ngayon, slice natin, no? Parang iba-butterfly cut natin para magmukha siyang mas malaki at para mas madali siyang lutuin. So, dahan-dahan kasi madulas po yung skin ng manok. Yan, no? Yun, oh. Diba? Ang laki niya. Tapos dito sa kabila, slice natin para manuot yung marinade at madaling maluto. Ayan. So, isa pa po. Itong side na to ng chicken, yan. Yan. Itong side na to ng chicken, ang ikakat po natin, ito pong nandito. Yung sa pinaka likod ng hita. Ito pong dito. Yan. I-butterfly cut natin. Dahan-dahan po ha, kasi madulas po yung skin ng manok, baka masugatan kayo. Yun. Diba? Oh. Malaki siyang tignan. Yun, oh. Tapos, slice natin dito sa banda dito. Sa likod. So, ngayon po, titimplahan natin yung ating marinade. Meron tayo ditong pinaka-importante, ang ating calamansi juice. Lahat po ng sukat nito ilalagay ko po sa description box mamaya. Maglalagay tayo ng vinegar. Pwede kayong gumamit ng kahit anong vinegar, pero ito pong gamit ko, ang gamit din daw ng karamihan kapag gumagawa ng inasal sa Bacolod ay itong cane vinegar. Ito po, si Silver Swan, meron po nito.
Hindi po ito sponsored ha. Pero ito po kasi pag tinikman mo siya, hindi sharp yung lasa niya, no? Medyo round. Mas masarap yung pagkaasim. Meron tayo ditong ginger, luya. Yan po, no? Luya. Meron tayong bawang. Paminta. Asin. At pangbalanse lang ng asim at saka alat, ito pong ating asukal. At parang may kulang tayo. Kulang pa tayo ng tanglad. Kuha pala tayo ng tanglad. Nakalimutik na nating makalimutan, no? Kuha tayo ng tanglad sa labas. Kuha tayong tanglad. Marami tayong tanglad dito. Yan, no? Tinanim namin last year pa to. Bilis dumami. Kuha lang tayo ng 3. Yeah. Yun. So, okay na to. Isa lang. Bango. Naamoy ko agad. Yun. So, sa loob na natin linisin, no? Tabi muna natin itong ating chicken skin, no? Gagamitin natin mamaya. Konti lang to actually. Meron na tayo nakalagay lang sa ref. So, ngayon, itong part lang na to yung gagamitin natin, no? Gugupitin natin tong dahon. Ito, tatapon na to. Yan. Tapos ito, tatanggalin yung pinaka-ugat. Yan. At hugasan lang po natin. Yan, so nahugasan na po natin. Pupukpukin lang natin. Para mas lumabas po yung juice. Ngayon, slice natin. Ayan. So, ito pong ginagawa nating inasal. Bacolod style inasal po ito. Hindi tayo gagamit ng toyo pala, no? Pero nasa sa inyo po kung gagamit kayo ng toyo. Yung ibang Bacolod style inasal, gumagamit sila ng toyo. Pero ito pong recipe natin, hindi tayo gagamit ng toyo. Yun. Kung gusto nyo maglagay, konting-konti. Lalo na kung hindi kayo gagamit ng annatto oil, yung chicken oil, para maganda naman yung kulay ng inyong chicken inasal. Mix lang natin. Grabe ang bango. Mix lang natin ng mabuti. Ensure natin na tunaw na yung asukal at saka yung asin. Kung naghahanap pala kayo ng parang barbecue style inasal, meron tayong recipe nun. Naka-upload na yun sa ating YouTube channel, no? Paki-search na lang po sa ating YouTube channel. Ayun, so kung okay na yan, tikman lang natin, no? Dapat medyo maasim-asim na may alat at konting tamis. All right. So, yun. Isa-isa nating i-dip para masiguro nating ma-distribute ng mabuti yung ating marinade. Yan, lalamas-lamasin lang natin. Yan.
Itong marinade po natin na to, hindi po ito matamis. Nasa tangy side po siya. Pero kung gusto nyo pong medyo mas matamis, dagdagan nyo na lang po yung inyong sugar. Pero ang tabay lang sa pag-grill ha, kapag kasi or medyo madami po yung sugar, mabilis pong masunog. Yun. So, babalik ko dito yung ating mga chicken. Yun. Napakabango. Yan. So, takpan natin. Imamarinate ko po ito for 4 hours at ilalagay ko sa ating refrigerator. Babalikan ko po ito after 2 hours para baliktarin para maging even po yung distribution ng ating marinade sa ating chicken. Baka may magtanong, pwede bang overnight nating i-marinate? Pwede po. 8 hours po actually ang best spot. Pero kasi ulam lang natin mamaya kaya 4 hours lang. Pwede po bang umabot or lumampas ng 8 hours? Pwede hanggang 12 hours. Pwede po bang lumampas ng 12 hours? Maximum of 16 hours kung malalaki po yung cut ng ating chicken, no? Kasi po, bakit po pag lumampas doon? Ang ating marinade kasi acidic. So imagine, calamansi at vinegar po yung ating nilagay. Masyado pong acidic yon para sa meat, lalo na pag chicken, no? May tendency pong maging mushy po yung meat ng chicken kapag lumampas ka ng 16 hours. Ilalagay ko po sa ating refrigerator at babalikan ko po after 2 hours. Yan. So, ngayon po, gagawin natin yung ating annatto oil or yung ating chicken oil. Meron na tayo ditong kawali, mainit na. Ilalagay natin itong ating chicken skin. So, itong chicken na to nabili natin sa supermarket. At naisama din natin dito yung kanina, yung pinaghihiwa natin. Hinaan lang natin ng konti. Yan. Make sure nasa medium-low lang po tayo na apoy. Mabilis kasi masunog to kapag malakas yung ating apoy, no? Medium-low lang. So, hahalu-haluin lang natin hanggang lumabas yung fats dito sa ating chicken skin. Yan. So, kung wala kayo nitong chicken skin, pwede kayong gumamit ng kahit na anong oil. Any neutral oil. Yung mga oil po na walang lasa, no? Tulad po ng canola oil, vegetable oil, corn oil. Kahit ano po sa tatlong yon, pwede po. Yun, no? So, kung mapapansin nyo po, medyo nag-start na pong may mag-brown sa ating chicken skin. Ito na yung time na ilalagay na natin yung iba nating ingredients. So, maglalagay tayo ng garlic. Buong garlic po, dinikdik lang po natin. Yan. Maglalagay tayo ng whole peppercorn, tsaka 2 bay leaf. Maliit lang po yung bay leaf natin. Maglalagay tayo ng asin, konting asin. Yan, so hintayin nating mag-render completely or lumabas ng todo yung fats doon sa ating chicken skin bago natin ilalagay yung ating atsuete powder. Takpan ulit natin. So ngayon po hindi na natin tatakpan, no? Kasi hinihintay na lang nating lumutong yung ating chicken skin. Kapag kasi tinakpan mo yan, hindi yan lulutong dahil nagmo-moist po sa loob. Yan po, hininaan natin yung ating stove kasi almost 90 to 95% na po na brown yung ating chicken, yung skin. So, ayaw po nating masunog yung ating niluluto, no? Kaya hininaan natin yung apoy. Very low po yung ating heat at tatanggalin po natin yung bawang. Yung bawang po kasi kapag nasunog yan, may tendency pong pumait yung ating chicken oil. So, yan po, check natin ha.
Yan po. Malutong na yung ating chicken skin. Okay na po ito. Iahon na po natin. Lalagay ko lang dito. Optional po ito, pero ito po ay isa sa nagpapasarap ng ating chicken oil. Maglalagay tayo ng butter. At syempre ang ating atswete powder. Yan, so lulutuin lang natin 1 to 2 minutes ay pagkatapos okay na. Sarap. Cholesterol. Kaso hindi natin pwedeng kainin ito lagi, no? Cholesterol. So naka 2 minutes na pala, turn off na natin yung ating apoy. Okay na po ito, palamigin natin tapos gagamit tayo ng strainer. Strain natin mamaya pag lumamig na. Yun, so tapos na tayo mag-marinade, no? Ka 4 hours na tayo. Bango. Check natin, babalik na rin na natin. Yun, no? Yun. Dahan-dahan lang dapat sa umpisa yung pagluto. Hindi natin binibigla para maluto po yung pinakaloob ng manok. Dapat medyo luto na siya bago ka maglagay ng annatto oil. Kasi kapag nilagay nyo po yung annatto oil kaagad, mabilis po yan masunog dahil oil po yan. Magdidrip po, tutulo po dun sa pinakauling at may tendency pong umapoy. So masusunog po yung inyong chicken inasal. Medyo browning na tayo dun sa kabila, no? Maglalagay na tayo ng ating chicken oil. Yan, baliktarin natin, no? Doon tayo sa kabila maglagay naman ng chicken oil. Yan, so mukhang okay na to. Tikman natin, kakokok. Yan po. Yan, no? Lutong-luto po yung loob kasi ginawa nating binutterfly cut po natin, no? Tikman natin. Onyok-kokok sa kusina. Oh. Lutong sarap na Meron tayo dito, toyo mansi with sili. Ang ganda ng pagkakagrill natin. Medyo lumutong yung balat niya, no? Sarap. Rice, please. Sarap nito sa kanin.